Pero kailangan mong malaman to. Your dad, he's not doing okay. It's all because of that Lorena or Carolina Astor. Sana hindi na siya bumalik sa buhay namin. My head said she's guilty. She lied to me, hid everything. Pero itong puso ko, parang gusto pa talaga nito maniwala na nagkasabi si Lorena ng totoo. Love has a way of messing with a man's judgment. I was so stupid for marrying my wife's killer. I-embrace mo na ang City Jane lifestyle. Kasi wala ka nang babalikan sa labas. All that's yours is gone now. Santos, may bisita ka. Dolpo ang pangalan. Mang Dolpo? Karo? Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. Nahihirapan. Carol? Salamat po. Maraming salamat po. Nagpakita kayo ulit. Patawarin niyo po ako gawa ng lumayo ako dahil natakot. Ako ulit. Sabi ng anak ko madadamay na naman kami. Magugulo na naman ang buhay namin. Ayoko lang sanang makialam mo din. Mang Dolpo, nahirap po talaga maghanap ng kakampi ang mga gaya ko. Kaya naiintindihan ko po kayo. Salamat kung ganon. Pero totoo kasi niyan. Nakonsensya ako nung mapanood ko kayo sa TV. Nung mahuli na kayo. Ibig po ba nun sabihin, Mang Dolpo? Opo. Dahil titestigo na po ako para sa inyo muli. Kakampi niyo pa rin naman po ako. Maraming salamat po, Mang Dolpo. Alam niyo po, akala ko po wala na akong kakampi. Pero ito po kayo. Baka nga may pag-asa pa ako. Humanda sila, Mang Dolpo. Lalaban po ako hanggang dulo. The defense is going to present their witness, Rodolfo Salas, who insists na nakita niyang hindi si Carolina ang killer. Nakita ba niya talaga? I have doubts, but there's one thing I can assure you. I'm prepared to challenge the defense on court today. Mang Dolpo, isasalang na kayo sa witness stand. Ipapaintindi ko lang po sa inyo na hindi po titigil yung abogado nila hanggat hindi po nila nasisira yung kredibilidad ninyo. Hahanapan po kayo ng butas. Kahit personal, kahit matagal nang lumipas. Maliban dun sa nakwento nyo sa amin tungkol dun sa amo nyo dati na pinagbintangan kayo. Meron bang ibang bagay na sa tingin nyo na pwedeng gamitin nila na laban sa'yo sa korte? So the so-called witness resurfaces. For all we know, baka matagal niyo munang pinaktis yung sasabihin niyang inventong kwento na yan sa korte, kaya matagal siya nawala. Ako kung alam. Totoo naman po lahat ng sinabi ko sa inyo, Ma'am Carol. Sa inyo, attorney. Totoo po lahat yun. Sigurado ho kayo. Kahit na lumang kaso, utang, dating kaalitan, kahit chismis lang, wala ho talaga. Oo naman, attorney. Malinis po ang konsensya ko. Wala po akong tinatago. Kasi pa nagsimula na ang cross-examination, asahan mo na gigibayin ka nila. Pero don't worry. I'll be there to object if there are any irrelevant questions na tatanungin ng kalaban. Pero kung walang butas, wala silang mapapasok. I guess that's for the court to decide. Basta, gusto ko marinig yung Dolpho na yan. I hope I'm not too late for the hearing. Amber.
Dolpo. Lakasan niyo lang po yung loob ninyo. Tsaka pawang katotohanan lang po ang sabihin ninyo. Ma'am Carol, pinangako ko na sa sarili ko. Hindi na po ako matatakot. Nandito na ito eh. Tatapusin ko na. Buong buhay ko po itong tatanawin na utang na loob sa inyo. What are you doing here? Di ba sabi ko sa'yo, just stay with Leah? Dad, napanood ko po yung viral video mo. I just can't leave you alone here. You also need someone. Still, paano yung kapatid mo? Dad, don't worry. Tita Bet's taking care of her. And Leah loves her so much because she's being spoiled there. Dapat nagsabi ka pa rin sa akin. Sorry lang nga. Pero gusto ko rin po kasing tutukan yung kaso ni Mom. I want to be here for this hearing and the next ones. Ngayong nakabalik na si Mang Dolpo, mapapatunayan na natin na inosente talaga si ate. What makes you so sure, Tristan? Amber, si Leah ba nakabalik na? She's still abroad. At hindi mo na siya babalik dito sa Pilipinas, so don't get your hopes up. So is he the bearer of fake news? In fairness, ha? Ang tagal bago lumabas yung witness. Ano to? Nag-practice muna ng mga kasinungalingan niya. Oy, mag-ingat-ingat ka sa bibitaw mong salita. Kasi kahit nandito tayo, papatulang kita. Ronnie, let's go. Sa resort po ako nagtatrabaho nung mangyari yung pagpatay kay Mrs. Jocelyn Santos. Asan po kayo nun eksakto? At anong ginagawa ninyo? Nandun po ako sa may garden malapit sa beach. Tinitipon ko po at tinatapon yung mga basura. Isa po kasi sa mga trabaho ko yon doon sa resort. Nang kunin ang lahat ng mga kalat, at tipunin siya, itapon po sa basurahan para makita pong malinis ng mga guests namin sa resort, yung beach. Maaari bang isalaysay mo sa amin kung anong nakita nyo o napansin nyo nung gabing yon? Kasalukuyan pong nag-iipon nga po ako ng mga basura at tinatapon ko po nung mawala ng kuryente. So, gamit po ang aking flashlight, ako'y napadaan na doon sa may garden nung ako'y matalisod sa matapa. Tumilapon po yung aking para at nung yun ay kinakapa ko na dahil maliit lang naman yung aking flashlight, nakarinig po ako nung ingay mula doon sa malayo. Nakita ko sa malayo, doon sa may batuhan, si Ma'am Joy po, may kasamang tao, kapangibabaw sa kanya, hawak ang kanyang ulo, paulit-ulit po na inuuntog yung ulo niya sa bato. Yan ba ay si Miss Joy Santos? Opo, kasi kilala ko po yung boses nung sumigaw na humingi ng tulong. Anong nangyari pagkatapos? Nung kinakapa ko na nga po yung aking antipara, may narinig naman po akong ibang boses na patawid, naglalakad. Kasama niya po yung kaibigan niya, mabilis po silang tumatakbo, naglalakad papunta po doon sa kabilang direksyon. Pero nakikita ko pa rin po yung mga tao doon sa may batuhan. Kaya nga po napaka-imposibleng si Ma'am Carol ang nanakit kay Ma'am Joy. Nakita niyo ba kung sino ang nanakit? Hindi ko na po nakikilala kasi medyo may kalayuan nga po. Natakot na po talaga akong lapitan at pumunta roon. Kasi baka naman ako ang pagbalingan ng tao, saktan niya ako, baka patayin. Attorney, do something. Nagsisinungaling yung taong yan. Don't panic. Akong bahala sa kanya. Hindi yun makakapagsinungaling sa akin.